Pag-uusapan po natin yung ginawang pag-aresto po dun sa presidente po ng Venezuela, si Maduro, Nicolas Maduro. Nasa linya po natin si Dr. Romel Banlawi. Sir, magandang araw. Happy New Year po. Happy New Year, Dennis. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Okay, Dr. Romel Banlawi. Nako, inyong munang, paano po ba ito? Ano po magiging epekto? Saka po, pwede po ba yon na may kaso po ang isang presidente ng isang bansa sa Amerika at pwede na lang kunin ng gobyerno ng Amerika yung may kaso sa kanila? Ay, yun nga po ngayon ang pinag-uusapan ngayon sa international community at pinag-uusapan po ng mga scholars ngayon na tama ba yung ginawa ng Estados Unidos at makikita natin sa reaksyon ng maraming bansa ay hindi nila sinasang-ayunan yung ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela at in fact inihikayat nga ang Estados Unidos na i-release yung mag-asawa, si President Maduro at ang kanyang misis. At ang China nagsalita na, ang Russia nagsalita na, at ang UN ay nagsalita na rin. At in fact, magmi-meeting ngayon ng UN Security Council para mapag-usapan ang ginawa ng Estados Unidos. So sa makatuwid ay maraming bansa ang hindi sumasang-ayon sa ginawa ng Estados Unidos sa Venezuela. Sa Venezuela naman, may mga opposed dito. Halimbawa, yung Supreme Court ng Venezuela, sinabi nila na ang legitimate interim president ay yung vice president nila. So, ay kailangan irespeto yan ng Estados Unidos. Pero ang sabi ni Trump ay the US will rule Venezuela. So, will take control Venezuela. So, para sa akin bilang scholar ng political science at scholar din ng international politics ay mali yung ginawa ng Estados Unidos. May mali. Pero ang mali ay tama ay relative yan. So, pinapakita dito na ang Estados Unidos ay ninonormalize niya or nagtitake siya ng president sa kanyang practice to use force to advance its interest. Para silang kasi parang ang yung implikasyon nito Sir Romel, parang nandiyan ba? Nawala. Yun lang. Nawala. Balik natin si Dr. Romel Banlawi. Okay, i-reconnect lang natin. Yan. Okay. Sige, pinag-uusapan po natin dito itong pagpapadakip ng gobyerno ng Amerika sa presidente ng Venezuela. Nandiyan na ba? Wala pa rin. Tinatawagan pa rin. Okay. Baka tingnan nyo, baka lumipad sa papuntang Venezuela si Sir Romel Banlawi, para mas mabuo natin yung thought dahil questionin man nila. Ayan, nasa linya na. Sir Romel, as you were saying, itatanong ko lang sana yung follow-up question ko. Nangyari na tama yung sinabi mo, baka maging president ito, Sir Romel, at pwedeng gayahin ng ibang nasyon, ng ibang gobyerno, yun bali yung kinatatakutan ng international community. Baka may gumaya na, Sir Romel. Tama, oo. Kasi ayaw nating normalize yung ganitong klaseng practice dahil threat siya sa soberanya ng bawat bansa. So ang ginawa niyang Estados Unidos ay it undermines the principle of state sovereignty. It undermines the principle of non-interference in the domestic affairs of sovereign states. And at the same time, it undermines the UN Charter calling all states to exercise self-restraint on the use of military force. So maraming challenge itong ginawa ng Estados Unidos at ayaw natin na ma-normalize yung practice na ito. Yun yung pag sinasabi nyo kanina na the US will run the government of Venezuela. Ano ho paano ba ito? Paano tatanggapin ng international community na ito at saka lalong-lalo na ng UN na ang Amerika ang magpapatakbo ng gobyerno ng Venezuela, Sir Romel?
Well, pinakita na ng Brazil yung kanilang posisyon. Ang sabi ng Brazil ay nire-recognize niya yung gobyerno ng Venezuela run now by the interim president, which was the vice president of Maduro. So, ngayon gusto nating malaman kung sinong gobyerno ang itatayo ng Estados Unidos sa Venezuela, or ang Estados Unidos ba ay didiktahan yung current interim president ng Venezuela. Kung didiktahan ng Estados Unidos yung current interim president ng Venezuela, anong pinagkaiba ngayon ni Trump at ni Maduro kung pareho silang dictator? Tama, tama. Actually, So, tama. ano pagkakaiba? So, maraming mga moral questions at marami ring mga questions in international politics and domestic political dynamics ang ina-unleash ng ginawa ng Estados Unidos. Kaya kaming mga scholars, Dennis, ay nagko-contemplate ngayon, nagre-reflect din kami sa mga possible consequences and implications ng ginawa ng Estados Unidos. Pero ang masasabi ko, Dennis, ay at sa tingin ko rin, yun din ang yung pananaw, ay may mali sa ginawa ng Estados Unidos. Saka Sir Romel, ako binabalikan ko yung aking mga laala. Parang itong gobyerno ng Amerika ang lagi nagsasabi na let's submit to the international law. Kung pwede nating pag-usapan natin ng mahinahon. Parang nawala lahat yun. Sir Romel, nawala yung personalidad na yun. Kaya nga yung international order na in-establish ng US right after the Second World War ay siya ngayong ina-undermine ni President Trump. Remember, itong international order na in-experience natin ngayon, US ang nag-create niyan, na pati yung establishment ng UN, US ang naging prime mover yan para ma-maintain yung international peace and security at ma-uphold yung concept ng sovereignty of states. But apparently, Trump actions in Venezuela, military action in Venezuela already challenged all these principles. Okay. Aside from bilisan ko na yung pagtatanong ko, Sir Romel, kasi wala na ako oras. Aside from dun kasi itong si President Maduro, ito palaging yung palaging sinasabi niya, sige, kunin niyo ako rito. Sige, parang ano tawag doon, nang uudyok ba kung tawagin yun, parang nangaasar? Oo nga, yun, naasar ngayon si Trump at tinuluyan siya. Pero dapat meron kasing existing international legal procedures for that. So yung ginawa ng US ay tingin ng mga American legislators mismo ay arbitrary dahil walang approval ng American Congress. At kung merong mang kaso ang Estados Unidos laban kay President Maduro, meron ding international procedures kapag ang ginawa nila kay President Duterte, diba? Pinadaan nila through ICC. Although kina-challenge natin yung ginawa nila kay President Duterte. So merong existing international laws to govern such kind of actions against Maduro. Pero yung ginawa ng US under the leadership of Trump is arbitrary use of brute military force against a sovereign state. Para sa akin, kanyan it's a threat not only to Venezuela, but a threat to other nations, sovereign states in the world kung magkaroon ka ng problema with the US. So, tinitingnan ko ngayon feed sa social media na gusto nila na gawin din nila yan sa current government. Under, at saka yung sir, BBM. yung pwedeng gawin ng China sa Taiwan, parang ganon. Oh yeah. Nothing is preventing China to do that to Taiwan. Nothing is preventing Russia to justify its action in Ukraine. And nothing will prevent India to do similar military action in Kashmir. So, it's a dangerous precedent for me. Tama. Last question ko po, Sir Romel. Aside from kasi kaalyado yata ito ng itong Venezuela, ng Russia at saka ng China, ano ho palagay pa ninyo ang maganda ba ang natural resources? May mineral ba na pwedeng habulin ng Amerika sa Venezuela? Ano talaga yung pinaka-interest nila? Yung talagang hinahabol ng Estados Unidos sa Venezuela ay ma-access niya yung oil reserve ng Venezuela because
Venezuelan oil reserve represents 1/5 of the total oil reserves in the whole world. So pag na-control ng Estados Unidos yon, ma-reaffirm niya yung need to strengthen the petrodollars kasi yung petrodollars nakwe-question niya sa Arab world dahil yung Arab world gumagamit na ng ibang currency to trade with the rest of the world on the use of petroleum. So yun, saka yung access to minerals. So makikita dito yung interest ng US by taking military actions against Venezuela. For me, it's like vintage American imperialism. Ako. Okay, Sir Romel. Kaya ako na alarm ako sa magiging consequences nito kasi para bumabalik na naman ang Estados Unidos sa kanyang practice of American imperialism. Yeah. At consistent yung ginawa ni Trump sa kanyang national security strategy. Kasi sa kanyang national security strategy, sinabi ni Trump na ang kanyang priority ngayon ay Western Hemisphere and that includes Latin American countries. Yeah. Hindi na ngayon pivot to Asia na ginawa ni Barack Obama lasting until the time of President Biden. Ngayon, ang priority talaga ni Trump ay yung Western Hemisphere o yung Latin America. But for me, ay nakaka-alarma yung ginawa ng Estados Unidos kasi pag hindi natin napigilan ang US to rectify its actions in Venezuela, it will really give strong signal to other major powers that the use of military force against sovereign states is justified. Okay. Pero para sa akin, ayoko ma-normalize yung ganyang practice. Tama. So let's see what will be the consequences of this forward. Dr. Romel Banlawi, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Thank you, Dennis. Mabuhay ka. Happy New Year. Okay, si Dr. Romel Banlawi.